Isang mapagpalang maulan sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, maulan ng Biyernes, ay matatagpuan sa pangalawang Samuel, Kabanata 23, talatang 1 hanggang 7. Ito po ang sinasabi: Ginawang dakila ng Diyos si David, anak ni Jesse. Siya ang lalaking pinili ng Diyos ni Jacob upang maging hari. Siya rin ang may akda ng magagandang awit para sa Israel. Ito ang kanyang mga huling pangungusap. Nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Nagsalita ang Diyos ng Israel, ganito ang sinabi niya sa akin: Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa bukang liwayway, parang araw na sumisikat kung umaga, walang ulap, at nagpapasikislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na walang katapusan. Kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mangahas dumampot sa kanila. At upang sila'y ipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Kapag naipon naman, sila'y tutupukin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. At sa umagang ito, O Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan. O ang panahon ngayon, Panginoon, ay ayon sa weather forecast na may bagyong Krising. Naway hindi po ito makapinsala sa aming bayan, Panginoon, sa aming bansa. Proteksyonan mo po ang iyong mga anak sa bagyong ito. Ilayo mo sa kapahamakan ang mga kababayan namin na sa malapit sa karagatan, sa mga kabundukan, sa mga ilog, Panginoon, upang hindi sila mapahamak sa mga landslide, sa baha, sa mga tidal wave. Lord, Ikaw ang aming Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, proteksyon sa amin, sa mga sakunang katulad nito, Panginoon. Kami po'y umaasa na ang bagyong ito ay hindi dumapo sa kalupaan. Nawa ito'y dumapo sa karagatan, Panginoon, at umalis sa aming bansa upang ang iyong mga anak ay hindi mapahamak, Panginoon.
Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming merong mga karamdaman. Abutin mo po sila, O Diyos. Pagalingin sa mga karamdamang kanilang taglay. Patuloy mo silang hawakan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan sa mga karamdaman katulad ng diabetes, cancer, sipon, ubo, kidney, at iba pa, Panginoon. Tulungan mo sila na makaahon sa banig ng karamdaman, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang mga pamilya at sa kapwa, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na ang iba ay papasok sa kanilang mga trabaho. Maulan ang panahon, madulas ang kalsada, O Diyos. Ingatan mo po ang aming mga kaibigan ito, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang pagmamaniho. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po ang mga kaibigan namin naghahanap buhay sa lansangan. Ang mga drivers, mga grab drivers, Panginoon, ingatan mo sila sa kalsada. Patuloy mo po silang proteksyonan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon, sa madulas na panahon at sa maulan na panahon, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo mga kababayan namin naghahanap ng trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, na may makasumpong sila ng trabaho upang sila ay magkaroon ng hanap buhay, Panginoon. Gayon din po, Diyos, aming inilalapit ang aming mga kaibigan na naroroon na sa ibang bansa, naninirahan. Sila po ay iyong ingatan doon, Panginoon. Naway sila ay magiging ilaw sa kanilang komunidad doon sa ibang bansa, Panginoon, upang makita ka, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga anak na ito na naroroon sa ibang bansa, naninirahan, nagmamigrate, Panginoon. Lord, gamitin mo sila upang ang iyong mga salita din, O Diyos, ay maibahagi upang marami din kaluluwang maliligtas sa panahon ng iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa buhay na iyong ibinigay. Amin itong pag-iingatan. Amin itong yayakapin, Panginoon. Dahil ang buhay mo ay kaloob mo, O Diyos. Ikaw ang siyang nagbibigay nito. Dahil ikaw ang siyang lumikha sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. So, ang ating pagbubulay-bulayan ngayon, mga kaibigan, ay pinangamagatan kong lalaking pinili. No? Lalaking pinili. Ang buong kasulatan o ang Biblia ay nakasintro kay Jesucristo bilang Hari, Panginoon, at manunubos o Mesiyas ng sangkatauhan. So, ang central character o pangunahing personahe ng bawat aklat sa buong Biblia, merong 66 na aklat. At una ay 39 sa Lumang Tipan at 27 sa Bagong Tipan. Ay ang Panginoong Jesucristo, no? Malinaw na ang tinuturo ng Biblia patungkol sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Ipinangako na sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Pinagtibay ito ng inihayag ng mga propeta, kabilang na ang ipinahayag ni David sa pangalawang Samuel, kabanatang 23, talatang 1 hanggang 7, na kinapapalooban ng kanyang mga huling pangungusap. Ang paghahari ng Diyos ay pangwalang hanggan at hindi nalilimitahan ng kapangyarihan,
kagaya ng mga kaharian sa sangkalupaan. Nakapaloob sa pangalawang Samuel, Kabanata 23, talatang 1 hanggang 7, ang mga huling pangungusap ni David kung matapang o matamang pag-aralan ang mga talata ay nagpapatungkol ito sa Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Ang mga salitang ito ni David ay isang propesiya tungkol sa Mesiyas na darating at magdadala ng bagong tipan ng kaligtasan ng Diyos. Una, sa Kabanata 23, talatang 1, ay binabanggit kung sino si David. Okay, kung sino si David? Siya ay pinili ng Diyos na maging hari ng kanyang hinirang na bansa, ang Israel. Sinabi rin sa talata ang natatanging kakayahan ni David na kumata ng mga salmo. Sa Kabanata 23, talatang 2 hanggang 3, winika ni David na ginawa siyang tagapagpahayag ng Diyos o propeta. Nagsasalita sa pamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking mga labi. Ang pagiging propeta ni David ay nahayag din sa mga gawa. Kabanata 2, talatang 30 hanggang 31 ng ganito ang ating mababasa. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa Diyos o pangako sa kanya ng Diyos na maging hari tulad niya na ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay o Hades na tinatawag dito. At hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Sinabi ito ni David sa isa sa mga salmo na kanyang kinata sa Awit, Kabanata 16, talatang 10. Sinasabi sa Kabanata 23, talatang 3, kung paano maghahari si Jesus at ito'y buong sangkatauhan. Siya ay isang universal ruler. Sasalin sa Tagalog sa bagong tipana ang Biblia na isang revised translation ng lumang salin sa Tagalog. Ganito ang mababasa natin. Kapag ang isang tao ay may katarungang namumuno sa mga tao, sa King James Version ay ganito ang pagkakasalin. He that ruleth over men must be just. Walang pagsala na ang Panginoong Hesukristo ay may kapamahalaan sa sangkatauhan. Kaya dapat siyang kilalanin sa lahat ng uri ng tao. Si Jesus ay namumuno rin bilang isang makatarungang hari, mga kaibigan. No? Siya ay isang righteous ruler o matuwid na pinuno. Siya ay matatag at may paninindigan. Siya ay walang gagawin kundi ang tama at ang sundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Sabi sa Juan, Kabanata 6, talatang 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya, kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. So ano naman ang kahalintulad ng pamumuno o paghahari ni Kristo Jesus?
Ayon sa talatang 4, ay inilarawan ang kanyang pamumuno tulad ng araw sa pagbubukang liwayway at parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap. Ayon sa wika sa Unuhuan, Kabanata 1, talatang 5. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Inilalanta ni Jesus ang lahat ng nasa kadiliman. Pinananariwa niya ang buhay ng mga kumikilala at nagpapasakop sa Kanya. Sa talatang 4, ang paghahari ng isang matuwid na hari ay kagaya ng ulan na nagpapakislap sa damo o sa dahon ng mga damo. Kagaya ito ng pagbuhos ng ulan ng Espiritu upang puspusin ang tigang na kaluluwa ng tao. Sa talatang 5, mga kaibigan, ipinahayag ni David ang tungkol sa walang katapusang tipan ng Diyos na ginawa niya para sa kanyang mga hinirang na nauuwi sa pagliligtas sa mga mananalig sa darating na tagapagligtas. Sa pangalawang Samuel 7:12 hanggang 17, pagkamatay mo ni David, isa sa mga anak mong lalaki, ito'y si Solomon, ang hahalili sa iyo bilang hari. At papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa kanyang nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul, magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian. Hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Isinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Sa talatang 6 hanggang 7, mga kaibigan, mababasa ang tungkol sa mga hindi nagpasakop sa paghahari ni Jesus, sila na hindi kumilala sa Kanya bilang Mesiyas at hari ay magiging mga outcast o itinakwil. Itinakwil. Inihalin tulad sila sa mga tinik na itinatapon at walang mga has na dumampot sa kanila. Nagmistula silang worthless o walang halaga. Sila ay tutupukin. So ang bahaging ito ng Ebanghelyo ni Juan ay naglalahad ng mga namagitang pag-uusap ni Poncio Pilato at ng Panginoong Hesukristo nang ipatawag ni Pilato si Jesus. So ang salaysay tungkol sa pagsisiyasat ni Pilato kay Jesus, ang sang-ayon kay Juan ay humihimok sa kaisipan na bagaman mukhang makapangyarihan si Pilato at ang mga pinunong Hudyo, ipinakita niya na si Jesus ay higit na gumagamit at nagpapamalas ng otoridad. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Ang paratang ng pagiging hari
ang pangunahing tanong ng paglilitis kay Hesus sa harap ni Pilato. Hindi sinagot ni Hesus ang tanong ni Pilato, "Ikaw ba ay hari ng mga Hudyo?" Sa katuwirang paraan, tulad ng sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ipinaalam ni Juan ang ilan sa pinakamahalagang mensahe tungkol sa pagkakakilanlan kay Hesus sa pamagitan ng pagsasabuhay ng mga ito sa kwento, sa halip na sabihin ang mga ito ng tahasan. Dito ginamit ni Juan ang pagsubok at pagpapako sa krus upang ipakita ang paghahari ni Hesus at ang kawalan ng pananampalataya ng mga tumatanggi sa Kanya. Tumanggi si Hesus na direktang sagutin ang paratang ni Pilato sa kaniyang pagiging hari. Sinabi niya na ang kanyang kaharian ay hindi sa sanglibutan, na binibigyang kahulugan ni Pilato na isang pagpapatunay na si Hesus ay isang hari. Isinantabi din niya ang tanong bilang isang bagay na inaangkin ni Pilato at sa halip ay nag-aalok ng ideya na siya ay saksi sa katotohanan. Gaya ng nilinaw ng pagpako sa krus, ang paghahari ni Hesus ay hindi sa mundong ito. Malinaw po yan mga kaibigan na ang paghahari ni Hesus ay hindi dito sa mundong ito. At sinabi ni Hesus na kung sa mundong ito ang kanyang kaharian, gagawa ng pakikipaglaban ang kanyang mga tauhan upang hindi siya maipagkanulo ng mga Hudyo. Napapasakamay ng isang kaharian ang kapangyarihan ng ibang kaharian sa pamagitan ng pagwawagi sa pakikipaglaban o maging sa pamagitan ng diplomasya. Hindi sa mga nabanggit na paraan tumugon si Hesus. Sa halip, nag-aalok si Hesus ng alternatibo na makalupang paghahari. Ako ay ipinanganak at naparito sa sanlibutan para dito upang magpapatotoo sa katotohanan. Ang patutuo ni Hesus sa katotohanan ay lumilitaw na nakapaloob sa kwento ng Ebanghelyo ni Juan. Ayon sa Juan 11, ang paraan ng kamatayan ni Hesus ay nagpapatutuo sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. So ang mga nakakarinig o nakakakita ng mensahe ng pagpapako kay Hesus sa krus ay nakakakita ng isang tunay na hari. Sa linggong ito ng Kingdom Tide, ating binibigyang pansin ang deity o divinity ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao para sa ikaliligtas ng nakararami. So ang Biblia sa pangkalahatan mga kaibigan ay maraming aral na nagpapatibay sa pagiging Diyos ni Hesus. Ang mga propesya o hula o naitala na sulat sa lumang tipan ay nagkaroon ng katuparan ng isilang ang Panginoong Hesukristo hanggang sa siya ay magpakasakit doon sa krus ng Kalbaryo. Inilahad din sa Old Testament writing na ang mga hula patungkol sa kanyang daranasing paghihirap. Kabilang narito ang Isaiah Kabanata 53. So sa ating morning devotion ngayong umaga mga kaibigan, ay inihayag din ang mga katangian ni Hesus bilang isang ruler, no? Mga katangiang naaangkop sa kanyang pagiging Diyos.
Samantala, sa ating aralin ngayong umaga, sa piniling bahagi ng Ebanghelyo, ay patungkol sa namagitan usapan ni Poncio Pilato at ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng paglilitis bago siya ipako sa krus doon sa Golgota. Dito inihayag ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang paghahari hindi dito sa sanlibutan. Walang pagsala at tunay na panghahawakan ang mga turo at aral sa Biblia patungkol kay Jesucristo, sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi iba sa isinasaad ng kasaysayan ng sanlibutan at ng mga bagay na na-preserve upang patunayan ang pagka-Diyos ni Kristo. Walang Diyos na kagaya ni Kristo Jesus, sapagkat siya lamang ang muling nabuhay mula sa libingan upang tunay na pagtagumpayan ang dyablo at ang kamatayan. So, si Haring David ay pinili ng Diyos na maging hari ng kanyang hinirang na bansa, ang Israel. Ayon sa mga Gawa 2, talatang 30 hanggang 31, siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. So noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ayon sa unuhan, 1:5, at ito ang pasabing aming narinig sa kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Sila na hindi kumilala sa kanya bilang Mesiyas at Hari ay magiging mga outcast o itinakwil. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa mga nasalitang aming napagbubulay-bulayan ang pagiging hari ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat dahil meron kaming hari na siyang nagmamalasakit sa amin bilang kanyang mga anak. Siya po ay naghirap doon sa krus sa Kalbaryo para sa iyo at sa akin, kaibigan. Tanggapin mo si Kristo, kaibigan, bilang iyong Diyos at tagapagligtas upang ikaw ay makakamit ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nakikinig sa umagang ito. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Ingatan mo sila sa araw na ito. Lalong-lalo na, Panginoon, ay merong bagyo na nasa aming bansa, ang bagyong Krising. Lord, ingatan mo ang aming mga kaibigan, yung mga nakikinig sa iyong mga salita dito sa Facebook, sa YouTube, at sa TikTok, Panginoon, at ibang platform ng social media, Lord. Hindi man sila makarating sa iyong iglesia upang mananambahan, Lord, sa kanilang pakikinig sa iyong mga salita, sila po, ang banal mong Espiritu ay nasa kanila, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Panginoong Hesus, maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos, aming itong ibinibalik na may pagpupuri at pasasalamat. Amen.